Mukhang hindi raw nagustuhan nitong mga fans ng Vietnam, itong si Robert Bolick, dahil dun tinawag daw nila itong mayabang at arugante pagkatapos pangunahan ito yung panalo ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Vietnam. Medyo naging dikit yung laban, hindi inaasahan ng karamihan. Medyo lumamang pa nga itong Vietnam nung umpisa at dikit yung laban hanggang third quarter. Pero yung mga big 3-point shots ni Robert Bolick, iyon ang nagpapanalo dito sa Gilas Pilipinas. At sinabi nga nung mga ibang fans daw ng Vietnamese ay nayabangan sila dito kay Robert Bolick. Pero sabi nga naman itong mga fans ng Gilas Pilipinas, pinapakita lang talaga nito na hindi matanggap ng Vietnam na natalo sila nitong line-up ng ating Gilas Pilipinas. Sinabi ni Coach Norman Black na naging matindi talaga yung laro dahil maganda ang credit. Binigyan ng kredito ang Vietnam, pero sabi ni Coach Norman Black, nung bandang huli, ang nag-deliver dito talaga ay yung depensa ng Philippine team. Tandaan natin, ilang araw lang nabuo itong ating Philippine team dahil pinahirapan talaga ng Thailand. Yung pagbuo ng lineup natin, pinagbago-bago yung eligibility requirements. Pero kahit na halos walang practice itong Gilas natin ay nakagawa pa rin ang paraan para manalo kontra dito sa Vietnam. Kaya nga ngayon, sinabi ni Coach Norman Black nakafocus sila dito sa semifinals. Matindi talaga dito do sa laban ng Gilas versus Vietnam ay yung 3-point shooting ni Robert Bolick. Yan talaga nagbuhat dito sa ating lineup at marami nga nagsasabi na sa mga susunod na games, particular na dito sa semis, yan talaga ang magiging very important. Maging inconsistent yung scoring nitong si Robert Bolick. Dahil syempre, kung ikaw naman, itong si Coach Norman Black, alam mo na kulang sa chemistry yung team natin pero nadadala ng talent at syempre yung coaching niya. Kaya magiging very important ito. At kung ikaw naman si Bolick, dapat hayaan mo na yung mga fans ng Vietnam na sabihin kung ano man ang gusto nila. Kumpirmado na itong si Vic Manuel ay babalik dito sa PBA at pumirma daw to ng kontrata dito sa Converge Fiber Xers. Hindi dinisclose yung terms ng contract pero balita short term lang to dahil siguro gustong i-evaluate ng Converge kung kaya pa ni Musselman na maglaro dito sa liga. Pero base naman dito sa naging performance niya sa MPBL, kayang-kaya pa ni Vic Manuel. Dahil itong si Manuel nag-average to ng 13 points sa Pangasinan. At sa totoo lang mahusay na low post player to at magbibigay yan ng eksperyensya dito sa mga batang big men ng Fiber Xers. Kaya good move ito para kay Coach Delta Pineda. Yung pag-acquire dito kay Vic Manuel, sigurado na malayo ang mararating nito. At of course, alam natin na hindi pa dyan titigil itong Fiber Xers dahil meron pa sila ng mga iba pang players na pwedeng kunin para maisama dito sa kanilang lineup. Alam naman natin na itong si Cedric Barefield isa doon sa mga potential na makuha nitong Converge Fiber Xers. At bukod dyan, andyan din yung alam na natin matagal nilang magustong makuha itong si Calvin Abueva. Yun nga lang yung kay Calvin medyo mahirap yan dahil alam natin hindi yan basta-basta pakakawalan nitong Titan Ultra. Pero hindi lang naman yan, nandyan din to sila Tyler Tio, si Jason Perkins, si Kai Balungay at yung iba pa. Yan yung mga top na mga players ng Phoenix naman na pwedeng makakuha din nitong si Coach Delta Pineda. So maganda ang magiging future ng Converge Fiber Xers kapag nagkataon. Kaya talagang masasabi natin na magiging isa to dun sa mga good moves ng Converge kung makuha hindi lang itong si Vic Manuel, kung di pati na for example itong si Jason Perkins o kaya si Kai Balungay. Kapag nadagdagan yan doon sa kanilang lineup, talagang pwede na nilang bitawan itong si Mikey Williams at mag-move on na sila para mag-establish ng mga bagong mga tinatawag na mga players talaga na magbibigay ng lakas para dito sa Converge Fiber Xers. Mukhang may mga hindi magandang balita naman to para dito sa fans ng Magnolia. Actually, tatlo to. Unang balita ay na-injure itong si Jerome Lastimosa at si Paul Lee doon sa laban nila kontra sa Rain or Shine sa Bahrain. Natalo doon ang Magnolia so bumagsak sila doon sa lag jump sa pag number 4 para doon sa twice to beat. Makakatabla na nila, mag-aagawan sila doon ng Magnolia, Converge, TNT at Meralco. Ang masama pa, na-injure nga ito si Jerome Lastimosa ng first quarter, nasundan pa ni Paul Lee noon namang early part nung susunod na laro. Kaya nung natapos yung game ng Rain or Shine at itong Magnolia, injured pareho si Paul Lee at itong si Jerome Lastimosa. So ang tanong ngayon, paano gagawin ng Magnolia dito? Dahil syempre kinakailangan nila yan lalo na at ito na yung mga crucial na mga laban dahil yung mga panalo at talo dito magdedetermina kung magkakaroon sila ng twice to beat advantage.
Ang isa pa sigurong balitang hindi masyadong maganda dito sa Magnolia ay yung sinabi sa post ni Snow Badwa na meron daw manok na ibebenta na raw itong Magnolia. Baka doon sa 2028. Kung sinusundan ninyo yung kanyang social media account, doon ninyo makikita yung posibilidad na baka nga mabenta na raw itong Magnolia. Ang balita kasi step down na raw itong si Ramon Ang bilang CEO ng SMC at yung papalit daw dito ay hindi na interesado dito sa basketball. Ibig sabihin baka i-pull out na ng SMC yung mga teams nila dyan or at the very least itong Magnolia. Kasi kung merong i-retain na team dyan itong SMC, syempre yung flagship team nila yung San Miguel at yung pinaka-popular na team itong Ginebra. Kaya malamang kung magtatanggal, yun yung Magnolia Hotshots. Kaya yan ngayon yung isa doon sa mga pinag-aaralang mabuti. Itong bagong sabihin na nating mga fans ng Magnolia, yung injury dito kay Jerome at kay Paul Lee at yung balita nga na ibebenta na ito. Mukhang malaki ang tsansa na itong San Miguel Beer ay maging number 1 seed dito sa darating na playoffs. Lalo na at nakita natin na itong SMB medyo mas magaan yung schedule nila. Although, of course, medyo mabigat yan yung kalaban nila sa Meralco. Pero maganda ang momentum ng San Miguel. At marami nagsasabi na ito ang tsansa talaga na maging number 1 seed ang Beermen. Kinakailangan lamang talaga na masiguro nila na magiging sustainable yung performance nila. At syempre, pagdating dito sa San Miguel, alam natin na maraming balita na meron daw sa mga players na idadagdag para maging sigurado na sila magkakaroon ng Grand Slam o yung championship man lang at least dito sa Philippine Cup. Alam natin na maraming kinukonsidera dito ang SMB, pero isa daw doon sa talagang sabihin na natin magiging matindi ay yung kanilang ginagawa na sabihin natin pag-acquire daw dito kay Kaylan Tiongson ng Rain or Shine or kaya naman dito kay Will Gosum ng Phoenix Fuel Masters. Dahil yung pagkuha ng big man yan daw importante para dito sa San Miguel dahil gusto nilang masiguro yung future ng kanilang franchise kahit na syempre kinakailangan naghahanap din sila ng pwede pang backup kay Junmar Fajardo. At sa ngayon, itong SMB naman, kapag ginawa nila yan, maasahan natin na malamang maging katrade niyan si Chris Miller o kaya si Jeron Teng. Sa tingin ko, itong si Motau Tua, isa pa yung pwedeng i-trade. At sa tingin ko sa ngayon, mukhang mas maganda nilalaro nito si JM Calma kaysa kay Motau Tua. So malamang si Tautua ang matrade dyan, just in case. Kung si Will Gosum o si Kai Balungay ang kukunin ng San Miguel, malamang si Tautua ang i-offer nila na maging kapalit niyan. Naman, kung ito si Kate Flores, baka si Jeron Teng. Depende na kasi kung sinong team yung makakausap nila at kung sino doon sa mga big men na available. Ang pagkaka-interesan na ma-acquire talaga ngayon nitong San Miguel, pero mukhang si Kate Flores ang first option. Binabati natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay katulad nila Anthony Alon, Ireneo Salangsang, Simon De Guzman, si Malyari Mascareñas. Binabati din natin si Jonel Alagon, si Dexter Domer, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Michael D. at lahat ng mga regular nating taga-subaybay. Kamusta kayo lahat?